Oh guys, ano pang hinihintay nyo? Atak! First bite. Yummy. Hello mga kabahag. Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto tayo ng Filipino-style fried fish in curry sauce. Oh, baka ma-confuse po kayo dyan ha. Hindi po ito fish, Japanese katsu. Ito po ay Filipino version ng fried fish in curry sauce. So magkaiba po yan ha. Nililiwanag lang po natin. Malayo kasi ang mga ingredients ng bawat dish. So ito at nasisa na po natin ng salt and pepper itong ating fish fillet. At ngayon naman ay kino-coat natin sa flour. At pagkatapos nating ma-coat, ilulublob na po natin dito sa ating beaten egg. Ayan, dahan-dahan po lamang. At syempre, samahan natin ng pagmamahal. So ayan, parang minamassage lang po natin. At after nating mamassage sa beaten egg, ngayon naman ay pagugulungin po natin dito sa breadcrumbs. So ayan, dahan-dahan at pagulong-gulong. With full of love and respect po syempre yan. So ayan, at dire-diretso lamang ang ating pagpiprepared. At after nating ma-prepared yung ating fish na ipiprito, i-rest po muna natin siya for 20 minutes. At habang naka-rest siya, ngayon naman syempre, ipapride natin itong patatas. At isusunod ko na din itong ating carrots. So ito po yung mga ingredients na ihahalo natin mamaya sa sauce ng curry. So ayan, at malapit nang maluto itong ating carrots. So set aside muna natin itong ating dalawang ingredients. At after nating ma-set aside yung ating mga ingredients, ngayon naman ay ready na tayo para iprito natin itong ating fish fillet. O siya, umpisahan na natin. Hi guys, salamat nga pala doon sa nagregalo sa akin ito. Walang iba kundi yung stepdaughter ko, si Jessica, at saka siyempre si Bino, yung kanyang boyfriend. Guys, maraming salamat. Ang ganda nitong natin, frying pan. Sobra sulit na sulit, hindi talaga dumidikit. Ngayon, bibinyagan natin kasi kanina nagprito na kami. Pakikita ko sa inyo ngayon, magpiprito kami ng fish fillet. Okay? So, ito at isasalang na ng aking sous chef. Walang iba kundi si Chef Idel. Okay, siya po ang aking guest para sa video na to. So ayan, at nakita nyo naman, dahan-dahan lamang na isinasalang ni Chef. Siyempre yan yung may kasamang pagmamahal and with respect sa ating foods. At katulad nung palagi kong sinasabi sa inyo na kapag nagluluto, ay huwag tayong maiinip. And I'm sure your patience will be rewarded kapag ginawa po natin ito. Kailangan lamang dahan-dahan. Lalo na kapag nagluluto nitong mga breaded fish. Yan. Mabilis pong masunog kasi itong breadcrumbs. Kaya dahan-dahan lamang po dapat ang apoy at may kasamang mahabang pasensya. So ayan, nakita nyo naman. At hindi talaga dumidikit dito sa ating frying pan. Medyo tinost ng konti ni Chef. Yun daw kasi yung gusto niyang ma-achieve para sa dalawang fish fillet na niluluto niya. So ito at tatanggalin na niya sa pagkakasalang at ngayon naman ay i-drain na niya dito. So, i-rest lang natin siya for a while at habang i-rest, tayo naman ay gagawa na ng sauce. At kung mapapansin nyo, no, yung pinagprituhan po ng fish, yun po ang ating ipanggigisa na mantika. At ngayon, uunahin na nating igisa itong ginger. Wala pong pinagkaiba ito sa ating mga traditional na Filipino curry. So, ayan. At gisa lamang natin ng marahan at mahina lamang din po ang apoy na ating gagamitin para hindi ma-burn kaagad. Ito, nilagay ko na rin yung garlic. At syempre, hayaan lang nating mag-incorporate yung lasa ng garlic at saka yung ginger. Ilalagay na rin po natin ngayon yung ating chopped onion. So, 3 ingredients na po yung ginamit natin at this point. So ayan, katulad ng sinabi ko sa inyo, haluin lamang natin ng kasamang pagmamahal. At ngayon, kapag ready na siya at medyo brownish na, ilalagay na po natin itong ating coconut milk. At sa pagkakataong ito, gumamit lamang tayo ng Cara Tetra Pak Coconut Milk.
Wala po kasi akong nabili na press. Mas maganda sana yung pinapaga natin. Pero dahil nga walang available dito sa amin, mas pinili ko na lang itong nakatetra. At ngayon, siyempre, inilagay natin yung curry powder. So, hindi ko na gaanong dinamihan kasi ayaw kasing kumain ng iba na may sipa daw at may amoy masyado yung mga curry powder na nabibili nowadays dito sa market. Eto at inilagay na rin natin yung ating carrots at saka potato. So, halu-haluin lamang natin at hayaan natin mag-incorporate yung lahat ng mga ingredients na inilagay natin. Naglagay din ako dito ng konting rock salt kasi nabibitin tayo sa alat. At syempre, ayan, gagamit din tayo ng pepper powder at hindi mawawala yung patis. Iba din po kasi ang lasa na ibinibigay ng ating patis, no? Kaya gumagamit talaga ako niyan. So, ayan. At tinitimplahan ko na itong ating curry sauce. At kung gusto niyo naman ng medyo may sabaw ng konti para siyempre kung marami yung kakain, mas masarap madaming sabaw para mas maraming mabiyayaan po. At lalo na kung nagtitipid tayo, no? Mas gusto natin yung maraming sauce kasi sa mga maliliit na tahanan na medyo budget lang talaga, normally ang ginagawa niyan, mas marami yung sauce kaysa ulam. So, ito pong technique na to ay pwedeng-pwede niyong gayahin. So, ayan, at tinitikman na ng inyong kabahag. Ready na ang ating sauce at ngayon ay pwede na nating itop over ito dito sa ating fried fish fillet. So, ayan, at nilalagay ko na. By the way, guys, no, kung gusto niyo yung palaputan pa ng konti, pwedeng-pwede pa rin po yan. So, it is your discretion kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. Ayan. Kung gusto niyo yung malapot-lapot or yung katulad lang nito na medyo malabnaw na sakto lang. At ngayon, nilalagyan po natin ng Spanish paprika. So, ayan, ready na ang ating food. Oh guys, ano pang hinihintay nyo? Atak! At kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag-i-enjoy na po kayo. First bite. At natututo na rin po kayong magluto, little by little. O ano, natatakam na ba kayo? Follow, like, and share naman dyan for more easy recipe. So, paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.